Isa sa mga pinakamatinding na apektuhan sa pagagupit ng bagyong Yolanda ay ang mga bata. Ayon sa mga psychologist, maaaring magbago ang kanilang pamuhay kung hindi agad aagapan ang psychological trauma. Dahil dito, ipinanukala ang pagsasagawa ng play therapy sa mga musmus na nasalanta ng bagyo. Ano ito? Alamin natin sa ulat ni Sam Ramirez. Hindi lang mga kabahayan at ari-arian ang winasak ni Super Typhoon Yolanda, higit pa sa pisikal na destruksyon ang iniwang hamon ng delubyo, kundi pati na din ang pinsala sa pisikal, emosyonal at psikolohikal na kaayusan ng mga kababayan nating nakaligtas. Isa sa mga itinuturing na vulnerable sector ang mga bata. The greatest victims will be the children because they have lost parents, so they are now orphans, their homes. And I always say they have lost their childhood. Nawala yung kanilang kabataan because of this tragedy. So definitely they are affected. That's why we really have to give psychological care, acute psychological care. Maaaring magdulot ng psychological trauma ang pananalasa ni Yolanda. Ilan lamang sa mga kapansin-pansin na pagbabago sa ugali o kilos ng mga bata, ang pagka-hypervigilant o masyadong alerto o magugulatin, pagkakaroon ng mga bangungot o nightmares, walang gana kumain, pagkabalisa, pagkakaroon ng clinging behavior o takot na maiwan o mawala ng mahal sa buhay, at pagkatulala. Dagdag pa ni Dr. Atienza, maaaring makaapekto sa pag-aaral, pakikipaghalubilo sa ibang tao at sa kabuuan sa pamumuhay ng bata kung hindi maaagapan ang psychological trauma. Para kay Maria Lourdes Carandang, isang clinical psychologist at espesyalista sa mga bata, ang play therapy ay isang epektibong paraan upang makatulong sa mga bata na malampasan ang takot at pangamba na dulot ng isang traumatic experience sa pamamagitan ng paglalaro, pagkanta, pagsayaw, pagguhit at iba pang gawain. Ayon sa eksperto, mainam na paraan ito upang mailabas ng mga kanilang mga saloobin. Sa pamamagitan din ng play therapy, nabibigyan ang mga bata ng ideya na may kakayanan silang ikontrol ang mga pangyayari sa paligid nila. Paano nyo iniibsan ang lungkot nyo? Paano ginagawa nyo? Naglalaro po kami. Kasi pag naglalaro kami, gumagaan ang loob namin. So it's really natural for them to heal themselves through play, where the victim becomes empowered in any little way to begin with. No? So that's when they play, when they draw, when they sing, or they tell you their story, you talk to them, they listen to them, then they have gained that power over the event, which has totally overpowered them. So that's the baliktad. You reverse the psychodynamic of trauma, which is powerlessness, by empowering. Kailanman di na mabubura sa mga kababayan nating nakaligtas mula sa delubyo ang takot at pangamba. Ngunit maaaring malabanan o maiwasan ang mga masasamang epekto ng trauma sa pamamagitan ng counseling, stress debriefing, pagbibigay suporta at pagpapakita na may karamay sila. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.